Alamin ang proseso kung paano makakasecure ang isang Regional Parliamentary Political Party o RPPP ng kanilang seat sa Bangsamoro Parliament sa 2025 BARM Parliamentary Elections. Ang Regional Parliamentary Political Party o RPPP ay mayroong nakalaang 40 seats sa 80 seats na bumubuo sa Bangsamoro Parliament o katumbas sa 50% ng total parliamentary seats. Una, ang aspiring RPPP ay kailangang mayroong 10,000 members na magmumula sa lahat ng probinsya ng BARMM. Kailangan nilang isumite ang kanilang letter of intent to register as RPPP sa Bangsamoro Registration and Accreditation Committee or BRAC sa ilalim ng Bangsamoro Electoral Office or BEO. Sa aktwal na eleksyon sa 2025, ang bawat aspiring RPPP ay kailangan makakolekta ng at least 4% threshold mula sa total vote casts. Halimbawa, sa buong rehiyon ay mayroong 5,000 total vote casts at mayroong 5 partido na tumakbo bilang RPPP. Ang 5 RPPP na ito ay kailangang makakuha ng 4% votes out of 5,000 para makasecure ng isang seat sa parliament. Ibig sabihin, upang makakuha ng at least isang seat sa parliament, kailangan nilang makatanggap ng nasa 200 na boto. Halimbawa, sina Party A, Party B, Party C, Party D at Party E ay tumakbo bilang RPPP at nakatanggap ng kani-kanilang boto sa aktwal na eleksyon. Party A ay nakalikom ng 1,600 votes, Party B ay nakalikom ng 1,500 votes, si Party C ay mayroong 400 votes, si Party D ay mayroong 600 votes, habang si Party E ay mayroong 900 votes. Bibilangin natin kung ilang porsyento sa total vote casts ang natanggap ng bawat partido. Si Party A ay nakakuha ng 32%, Party B ay nakatanggap ng 30%, habang si Party C ay nakatanggap ng 8%, 12% naman kay Party D at 18% kay Party E. Matapos nating kunin ang kanilang katumbas na porsyento ay irarangko natin ito base sa dami ng porsyentong natanggap. Si Party A ay nakalikom ng 32%, si Party B na mayroong 30%, Party E 18%, Party D 12% at Party C 8%. Kapag narangko na natin ang mga percentages ng total vote casts ng bawat RPPP, ay kukunin na natin ang allocated seats base sa kanilang porsyento. Sa pagkuha ng allocated seats, ating imumultiply ang total percentage vote casts sa total number of seats na nakalaan para sa isang RPPP. Halimbawa, si Party A ay nakatanggap ng 32%. Imumultiply natin ito sa 40 ang number of allocated seats para sa mga tumakbo bilang RPPP at makakabuo tayo ng 12.8. Nakasaad sa Bangsamoro Electoral Code na lahat ng vote na makukuha ng isang RPPP ay i-round down sa pinakamababang whole number. Kung kaya si Party A na nakakuha ng 12.8 rounded down to the lowest number, ang total partial allocated seat para kay Party A ay 12 seats. Atin ngayong i-compute ang lahat ng total vote casts at total vote seats sa lahat ng partidong tumakbo bilang isang RPPP. Party A ay nakakuha ng 12.8 kung kaya't meron siyang 12 seats. Si Party B na may 12 seats, Party E na may 7.2 kung kaya ang makukuha niya ay 7 seats. Si Party D naman ay nakakuha ng 4.8 kung kaya't meron siyang 4 seats. At si Party C na mayroong 3.2 na makakakuha naman ng 3 seats. Matapos natin makuha ang partial allocated seats para sa kanya-kanyang RPPP, ating bibilangin ang lahat ng total allocated seats na nalikom ng mga nanalong RPPP. Ang total number of seats na nalikom ng bawat nanalong RPPP ay nasa 38 seats. Ibig sabihin may natitira pang 2 seats para sa isang RPPP. Ayon sa Bangsamoro Electoral Code, ang natitirang allocated seats ay i-distribute isa-isa sa bawat nanalong RPPP by way of ranking.
Iisa-isahin nating i-distribute ang natitirang seats by ranking hanggang sa ito ay maubos. Matapos natin maidagdag ang natitirang seats, atin nang kukunin ang final allocated seats sa bawat nanalong RPPP. Ang final allocated seats para kay Party A ay nasa 13 seats, Party B 13 seats, Party E na may 7 seats, si Party D naman ay may 4 seats, habang si Party C ay may 3 seats. So matotal ay mayroon ng 40 seats na dapat na allocated seats para sa isang RPPP sa Bangsamoro Parliament. Sa isang sitwasyon naman, kung mayroong RPPP ang hindi pinalad na di umabot ang kanilang vote casts sa 4% ay magkakaroon ng panibagong total vote casts at vote percentage. Halimbawa, si Party A ay may 1,600 votes, Party B na may 1,500 votes, Party C na may 150 votes, Party D na may 850 votes, habang si Party E ay may 900 votes. Sa sitwasyon na ito, si Party C ay hindi umabot sa 200 votes na kung saan ang 4% ng 5,000 vote casts. Ibig sabihin, si Party C ay disqualified na makakuha ng seat sa Parliament. Ang nalikom na boto ni Party C na 150 ay ibabawas sa total vote casts na 5,000 votes. Kung kaya magkakaroon tayo ng panibagong total vote casts na 4,850. Ang 4,850 na ito ang magiging bagong votes cast at siyang magiging panibagong percentage basis para sa 4% threshold. Kakaroon tayo ngayon ng bagong resulta ng computation. Si Party A ngayon ay makakakuha ng 32.98%, habang si Party B ay mayroong 30.92%, si Party D na may 17.52%, at si Party E na mayroong 18.55%. Ngayon, irarangko na natin ang mga RPPP ayon sa may pinakamataas na percentage na nakuha. Manguna si Party A na may 32.98%, sunod si Party B na may 30.92%, susunod si Party E na may 18.55%, at si Party D na may 17.52%. Sa panahong ito, ang susunod na gagawin ay kukunin ang allocated seat according sa percentage ng kanilang total votes cast, kagaya ng nauna nating computation. Sa pagkuha ng allocated seats, ating imumultiply ang total percentage vote cast sa total number of seats na nakalaan para sa isang RPPP. Kung kaya't si Party A ay makakakuha ng 13.19 seats, Party B 12.36 seats, Party E 7.42 seats, at Party D na nasa 7 seats. Nakasaad nga sa Bangsamoro Electoral Code na lahat ng votes na makukuha ng isang RPPP ay i-round down sa pinakamababang whole number. Si Party A ay makakakuha ng 13 seats, Party B na makakakuha ng 12 seats, habang si Party E ay may 7 seats, at si Party D naman ay makakakuha ng 7 seats. Matapos nating makuha ang partial allocated seats para sa kanya-kanyang RPPP, ating bibilangin ang lahat ng total allocated seats na nalikom ng mga nanalong RPPP. Ang kabuuang allocated seats na nabigay sa isang RPPP ay nasa 39 seats, kung kaya't may natitirang isang seat. Ayon sa Bangsamoro Electoral Code, ang natitirang allocated seats ay i-distribute isa-isa sa bawat nanalong RPPP by way of ranking. Iisa-isahin nating i-distribute ang natitirang seats by ranking hanggang sa ito ay maubos. Matapos natin maitagdag ang natitirang seats, atin ang kukunin ang final allocated seats sa bawat nanalong RPPP. Kung kaya't si Party A ay magkakaroon na ng 14 seats, Party B na may 12 seats, Party E na may 7 seats, at si Party D na may 7 seats. Sa wakas, naintindihan na natin ang takbo ng allocation ng seats para sa mga tatakbo at mananalong Regional Parliamentary Political Party o RPPP. Handa na tayong magmasid sa magaganap na counting of votes sa 2025 election. Sama-sama tayong bumoto. Suportahan ang halalang Bangsamoro. Lumahok at bumoto ng tapat para sa patuloy na pagunlad at pagbabago. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM.
BMN Voters Education Talk Show Program. Mapapanood at mapapakinggan dito sa Bangsamoro Multimedia Network, BMN Facebook page at nakasimulcast din sa DXJC 92.1 Voice FM Cotabato. Gayon din sa Bangsamoro Communication Network, two-way radio frequencies. Simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing araw ng Martes. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa mga naipasang Bangsamoro Codes ng mga miyembro ng Parliament. Usaping Election 2025 na tututok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at update ng mga nagawang programa ng Activate Bangsamoro Phase 4 Implementing Partners. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network, BMN Incorporated. Katuwang ang Bangsamoro Information Office o BioBarm sa programang Halalang Bangsamoro. Kasama ang Bangsamoro Parliament at Commission on Election sa suporta ng The Asia Foundation at ng UK Government. BMN Voters Education Talk Show Program. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Magandang umaga sa mga kapatid po natin mga nakikinig, sa mga kapatiran nating mga Kristiyano at Theogophone, sa mga kapatid po naming indigenous people na naninirahan sa lubot labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayong araw mga kabangsamoro, November 26 taong 2024, ika-24 sa Jumadal Awal, 1446 sa Hijri. Ito ang BMN Voters Education Talk Show Program, hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network. Siyempre, katuwang po natin ang Activate Bangsamoro Phase 4, sa suporta ng The Asia Foundation ng United Kingdom Government. Pinapasalamatan din natin mga kabangsamoro ang ating mga kagapay ngayon sa technical control ng BMN, sina Mohamedin Sulaiman, si Sir Abubakar Mastur, at syempre yung kasama natin, simulcast po tayo ngayon sa Voice FM Cotabato, si Sir Daniel Mulod and June Puentes Alon. Syempre gayon din sa Bangsamoro Communication Network mga kabangsamoro, tayo po ay live na napapanood sa kanilang Facebook page. Sa ngalan ng BMN Executive Director, si Ma'am Baidia Samanudi Ahmad, ako naman ang inyong host ngayong araw, si Dato Min Neskak. Talos ka na mga kabangsamoro, bulos ka mo, langyal ka mo mga kabangsamoro at subaybayan ngayon ang ating live streaming. Ngayong maga, atin pong makakasama sa ating live dito sa BMN Studio ang ating mga panauhin at guest, na nagbumula sa Maguindanao Development Foundation Incorporated. Yan po yung MDF, ang project manager si Sir Jimmy Delgan at ang project coordinator si Sir Norben M. Tampal. Magandang umaga, sir. Bago tayo magsisimula, ay bibigay muna natin yung magsisimula tayo kay Sir Jimmy at kay Sir Norben para sa pagbati at salam sa ating mga mamamayang Bangsaborong nanonood ngayon, Sir Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Jimmy Dalgan, project manager ng Maguindanao Development Foundation. Maraming Sir Norb, ang iyong pagbati. Assalamualaikum po. Ako po si Norben M. Tampal, Project Coordinator of MDFI. And assalamualaikum po sa ating lahat, sa ating mga online viewers dyan. Shout out po sa atin. Maraming salamat and thank you very much for being here, sir. And despite of being busy, nandito kayo para pag-usapan itong mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mamamayang Bangsamoro. Now, unahin ko lang, Sir Jimmy, paano ba natin, Sir Jimmy, ipapaintindi sa mamamayang Bangsamoro itong Maguindanao Development Foundation Incorporated at paano ito nabuo dito sa loob ng Bangsamoro? Ang Maguindanao Development Foundation ay nabuo. Galing ito sa 8 kabataang professional na Moro sa South Cotabato noong October 26 sa 1987 after the EDSA Revolution. Naisipan nilang magpatayo ng isang foundation kung saan may pakita ang galing din ng Bangsamoro kahit na nandoon sa South Cotabato. So silang 8 ay napagkasunduan nilang ipatayo at pinangalanan ng Maguindanao to emphasize yung tribong Maguindanao. At ito ay na-registered sa Security and Exchange Commission November 20, 1987 din. So same sa
sa parehong pagkakataon na SEC-registered ang Maguindanao Development Foundation? Yes, kasi at that time, usong-uso noon yung after the EDSA Revolution, naging uso yung pagpatayo ng mga foundation. So nakita nung ating founder, si Sir Dausay Daulog, galing kasi siya sa human settlement. So nakita niya yung galaw ng mga kapatid nating mga Christian into social development. So naisipan niyang, why not, na may Bangsamoro din na gagawa ng the same goal. Now, thank you very much, Sir Jimmy. Sir Robs, dagdag ko lang, bakit pinaka-centralized nandun yung Maguindanaon? Ang nag-create ba nun, Sir Jimmy, ay mga Maguindanaon or yung serbisyo ay para sa mga Maguindanaon people na dito sa loob ng Bangsamoro? So, ang nag-create po ng MDFI is mga Maguindanaon po. So, hindi lang po para sa mga Maguindanaon. So, very inclusive po ang MDFI kasi kasali po dito ang mga non-Moro and mga settlers natin sa mga scope ng project po natin. And napag-usapan po natin, since 1987 po na-create itong MDFI, yung Maguindanao Development Foundation. Bakit ito nabuo, Sir Jimmy? Ano yung mga kabilang doon sa mahalagang nakita na kailangan, nasabi mo kanina na through science and technology tayo ngayon at dapat makasabay yung Maguindanao. Bakit, paano ito nabuo, Sir Jimmy? Ang MDFI, ang layunin nito is to uplift the social condition of the marginalized tribe people communities in South Central Mindanao plus BARM ngayon. Dahil nakita natin noon na yung peace and development hindi matatamo kung hindi katuwang yung mga marginalized na communities natin sa rural areas. Now, sa tingin mo, Sir Norbs, paano ito nakakatulong doon sa komunidad, especially doon sa lugar ng mamamayang Bangsamoro? So, as my experience po bilang isang youth din na nasali rin po sa mga proyekto ng MDFI, I am proud to say na thankful po ako sa MDFI kasi inabsorb po nila ako after my college or after I finish my college. So, since may mga proyekto po sila about peace building, kaming mga Bangsamoro nakikisali po or sumasali kami sa mga activity nila. So, parang nai-empowered po kaming mga Bangsamoro. So, I am very grateful na isa po ako sa mga na-absorb ng MDFI nung ako ay nagtapos po ng kolehiyo. At hanggang ngayon ay talagang nakaka-empower na. Doon tayo sa mga programa ng Maguindanao Development Fund, Sir Jimmy. Ano po yung mga programa ng inyong tanggapan? Oo. Currently, meron tayong social protection and agriculture. Meron tayong peace building. Meron tayong child labor protection in coconut industry. And then itong Activate Bangsamoro. At patuloy ang programang yan? Yes. Ayun, at meron kang karagdagan, Sir Norbs, sa mga programa ng MDFI? Napakaganda talaga ng mga program ng MDFI. For example, yung isang project namin na sa child labor, nakikita o nakakatulong talaga kami sa community para ma-reduce or mabawasan lang yung mga child labor natin sa community. So, itong Activate Bangsamoro naman, nai-empowered natin naman yung ating mga co-Bangsamoro para malaman ang Bangsamoro Electoral Code. So, nakita talaga namin dun sa ground na medyo hindi pa po sila masyadong, wala pa po masyado silang alam about the Bangsamoro Electoral Code. So, isa po kami sa mga parang na-champion namin yung community para malaman po ang Bangsamoro Electoral Code. At hindi lang ito mahalaga sa usaping Bangsamoro, kundi karapatan ng bawat Bangsamoro na malaman yung halalang Bangsamoro. Now, pagdating dun sa pag-implementa, Sir Jimmy, ng mga proyekto at mga serbisyo sa mamamayang Bangsamoro, sino-sino po ang mga katuwang o partners ng MDFI? Currently, though maraming duman, dahil sa tanda na rin ng ating opisina. 1987. Currently, meron tayong partnership with Nestle Philippines. Meron din tayo with Global March Against Child Labor, Cord Aid. Meron din tayong partnership with GSERP, ganyan. And then Cargill, Wilmar Edible Oil dito sa Pilipinas.
And then meron din tayo NERDS, no, yung itong nasa The Asia Foundation. Asia Foundation. At pag-uusapan natin ngayon yan dahil gusto nating ipaalam sa mamamayang Bangsamoro ng Maguindanao Development Foundation Incorporated paano nasali sa partnership ng The Asia Foundation na ang pinag-uusapan dito ay voters education. Sir Nerd, baka gusto mong sagutin bakit nasali ang inyong tanggapan ng The Asia Foundation? Dati-rati pa po, nakakatanggap na po kami ng funding support from the Asia Foundation. Kasali na po kami sa mga different project nila. Ibang programa. Oh, like for example, yung peace building namin na Peace Connect, isa pong napakahalaga yun na proyekto sa SOC Sargent. Doon po ako nasali na ma-empowered ako as a Bangsamoro youth. And of course, dito sa Activate Bangsamoro project natin, nung phase 3 kasali na po kami with covering 10 municipalities, and alhamdulillah, ngayong phase 4 nasali po tayo. Maraming salamat, ano. At syempre isang malawakan itong usapin, itong pinag-usapan natin sa mga nakalipas, itong voters education campaign, Sir Jimmy. Now, sa inyong tanggapan sa MDFI, ano po yung mga estratehiya ng inyong organisasyon para mapailaganap na mabuti at malaman na mamamayang Bangsamoro itong voters education campaign sa darating na May 2025 election? Oo. Sa MDFI, yung ating program on voters education, isa kami sa nagro-roll out noong ginagawang voters education Pumupunta sa ground. Yeah, oo. Kasama natin yung mga stakeholders doon sa covered area natin. Meron din kaming IEC campaign na print out at pinamimigay sa mga communities kung saan tayo nag-operate. And of course, meron din tayong FB talk show na ginagawa. Facebook page. Yeah, sa Facebook. Live din po yan. Yes. Kumusta naman yung pagkatapos ng mga rollout doon sa komunidad, Sir Jimmy? Kumusta yung reaction ng mga constituent doon sa mga stakeholder na nalaman nila kung ano yung tamang proseso sa halalang Bangsamoro? Alhamdulillah, based on yung mga nakuha nating feedback from the area, talagang nakakataba ng puso na malaman na yung mga Bangsamoro ay medyo hindi pa ganun kalalim yung pagkakaalam nila about sa mangyayaring parliamentary election this coming 2025. At alhamdulillah, naging kabahagi tayo noon. Yung kanilang mga feedback sa amin ay medyo amazing na. May nagtatanong na, hala, ganun pala, hindi pala kami kasama na, hindi pala kami ang buboto ng Chief Minister. At nung malaman nila na mayroong ibuboto na hindi pangalan ng tao, kundi party, yung regional party, nagtaka sila dahil kakaiba daw ito. Yung iba nga, kung minsan tinatawag nilang party list, sabi nga namin, in-explain namin na magkaiba yung party list at saka yung regional party. Yes. Oo, so takang-taka nga sila. Mayroon nga yung nangyari sa amin sa Kitango, after namin nagsalita doon sa taas ng stage, lumapit sa amin yung isang security sector at nag-ask, totoo ba sir na mayroong iboboto na hindi pangalan ng tao? Kasi nasanayan daw na ang iboboto usually ay pangalan ng tao. Yes. So sabi natin, meron kasi yung 40 seat na nakalaan para mabuo yung 80 ay hindi manggagaling sa pangalan. May nominee yung bawat regional party. At ang iboboto mo ay yung pangalan ng regional party na... At sila mamimili ng sinong susunod. Yes. At among the 80 members of the parliament, sila yung pipili sino yung chief minister na kanilang ihalal. At hindi yung yung kabuuang mamamayan ng Bangsamoro. Ayun. So, malinaw po yan mga ka-Bangsamoro. Now, tanong ko kay Sir Norbs, bilang kabataan, paano mo hihikayatin yung mga kabataang Bangsamoro na kailangan nilang lumahok na malaman itong voters education campaign? So sa aking mga co-youth, kailangan talaga po nilang malaman yung Bangsamoro Electoral Code kasi mayroon po talaga silang confusion like for example, yung local and national election between the BARM election. So confused sila kung akala nila different or kakaiba sa ibang date or schedule yung election ng
ng BARM parliamentary election. So, grateful tayo na meron tayong Activate Bangsamoro, yung voters education natin kasi nai-explain natin masyado ano ang kakaibaan ng parliamentary election at saka national and local election. So, with that, na-empower din natin ang mga co-youth natin doon, sir. Ayan, maraming salamat at ina-address natin doon sa mga kabataan dahil alam natin na powerful yung mga kabataan, samahang kabataan dito sa mamamayang Bangsamoro. Napag-usapan po natin kung gaano kailangan malaman ng mamamayang Bangsamoro, Sir Jimmy. Now, paano po ninyo tinutulungan ang inyong mga target beneficiary na para mas lalo pa nilang maiintindihan yung edukasyon doon sa voters education at karapatan bilang isang botante ng mamamayang Bangsamoro? Oo. In-invite na actually si MDFI ay nakikipag work hand in hand or collaborate with other stakeholders doon sa covered area natin sa 12 barangays para medyo malawak yung abutin ng ating campaign at maraming Bangsamoro ang makakaalam kung paano gagawin yung first parliamentary election. So, marami tayong stakeholders na ni-reach out, political leaders, traditional leaders, yung mga ulama, youth organization, women sectors na mag-engage, na tumulong para mag-invite at umattend, dumalo sa gagawin nating rollout doon sa 12 municipalities na covered ni MDFI doon sa Maguindanao del Sur. Maguindanao. Additionally po, sir, thankful din tayo sa mga election officers natin, sir, no, kasi nahihikayat natin yung ating mga community na makipag-participate sa ating voters education. Yes, so, kasama iba po sila. talaga yung powered ng election officer natin. So, nagiging smooth po yung rollout natin sa ating mga community. Ayan, so kailangan nating tulong-tulong Bangsamoro, no, para malaman yung karapatan ng bawat Bangsamoro sa darating na election May 2025. Simula pa lamang yung mga kabangsamoro ng ating talakayan na sa puntong ito ay magko-commercial break muna tayo at sa ating pagbabalik ay pag-usapan pa rin natin yung BMN Voters Education kasama pa rin yung MDFI. Kami magbabalik makalipas ang ilang sandali. Halalang Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng Bangsamoro constituents na sa taong 2025 ay gaganapin ang first ever Bangsamoro parliamentary elections kasabay ng eleksyon sa buong bansa. Ito ang kauna-unahang regular elections simula ng naipatayo ang BARM, ang Bangsamoro Government. Sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Code na naisabatas ng ating mga masisipag na members ng BTA Parliament, mabibigyang direksyon at proseso ang pamamaraan ng pagboto sa ating rehiyon sa 2025. Mahalaga para sa ating mga mamayang Bangsamoro, lalo na sa mga susunod na henerasyon, na maging maalam sa mga pagbabago ng eleksyon sa 2025, lalo pat ang uri ng pagboto sa BARM ay magbibigay daan sa ordinaryong Bangsamoro na mabigyan at mas mapalakas pa ang kanilang boses na ipaglaban ang kanilang karapatan sa kung anumang sektor at grupo sila nabibilang. Kaya't panawagan ko sa lahat na alamin, makisali at bigyang importansya ang mga diskurso patungkol sa eleksyon sa 2025. Aralin at tindihin ang Bangsamoro Electoral Code. Ang ating mga boto ang magiging daan upang may pagpatuloy ang ating pinagpagurang makamit at sinimulan.
Nasa inyong mga desisyon at sa mga boto ang magiging tulay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating pinagpalang Bangsamoro Region. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalang Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Parang kailan lang nangangampanya pa tayo para maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law. Katuwang ang national government na bigyan ng ating Bangsamoro Transition Authority ng 6 na taon upang itayo ang BARMM. At ngayong 2025, isasagawa na ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Sa loob ng parliament na mayroong 80 members, 50% nito ay magmumula sa iba't ibang political party, 40% mula sa iba't ibang parliamentary districts at 10% para sa iba't ibang sektor. Abangan ang iba't ibang kaalaman patungkol sa papalapit na halalan. Sundan lamang ang Bangsamoro government page sa social media at maging parte ng demokrasya. Halalang Bangsamoro. Ako po si Mac Ramirez mula sa Commission on Elections, Information Officer mula sa Education and Information Department. Hangad namin sa COMELEC na ang lahat sa inyo ngayon ay naghahanda na para sa makasaysayang eleksyon sa magiging kasapi ng Bangsamoro Parliament. Sadyang napakahalaga ng eleksyong ito sapagkat ito ay isa sa mga konkretong bunga ng pagsisikap ng mga mamamayang Moro para sa pangmatagalang kapayapaan, sariling pagpapasya at pamamahala sa rehiyon. Ang BARM parliamentary elections ay idadaos sa Mayo 12, 2025, kasabay ng national and local elections. Automated o gagamit tayo ng mga makina na kung tawagin natin ay Automated Counting Machines o ACM sa halalan. Nais kasi ng COMELEC na maging mas mabilis ang proseso ng halalan at matiyak na tama ang pagbibilang sa mga boto ng mga mamamayan. Kaya automated ang halalan. Mga bago ang ACMs na gagamitin natin sa eleksyon. Ibig sabihin, makakatiyak tayo na mababawasan na ang mga aberya sa proseso. Bukod pa rito, mabibigyan ang lahat ng mga botante sa BARM ng mga pagkakataon para i-verify o i-check nila muna ang kanilang mga boto bago ito tanggapin ng makina. Bukod pa sa ilalabas ng mga resibo or voter's receipt na maglalaman ng mga ibinoto ng bawat botante sa rehiyon. Ang ating mga ACMs ay may kasamang mga backup batteries para matiyak natin na gagana ang ating mga makina kahit sa mga lugar na walang kuryente o kung sakali ay magkaroon ng blackout o brownout sa mga lugar ng botohan. Dahil automated ang halalan, simultaneous o sabay-sabay na makakatanggap ng resulta mula sa mga ACM sa presinto, ang mga servers na kagaya ng canvassing center sa munisipyo at mga servers ng media, PPCRV, NAMFREL, Dominant Minority Party, Dominant Majority Party, at ang COMELEC. Sa ganitong paraan, makakasiguro ang bawat isa na iisa lamang at ang totoong resulta ng eleksyon sa presinto ang ipinadala ng ACM gamit ang internet o ang satellite technology. Bukod pa mismo ito sa ilalabas na printout ng election returns o election results sa mga presinto na magkakaroon din ng kopya ang mga watchers at iba pang mga kinatawan ng mga partido doon mismo sa presinto. Tandaan lang po natin na dito sa BARM, sa eleksyon sa Mayo, 2 po ang gagamitin nating balota. Isa para sa mga national at local positions at isa rin para sa mga BARM parliamentary elections. Kailangan tayong magtulong-tulong para maiparating ang mga impormasyong ito sa mas malawak na taong bayan dito sa BARM.
tandaan natin ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ang magiging susi para maging matagumpay ang makasaysayang eleksyon Bangsamoro Parliamentary Elections. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at aasahan namin ang suporta ng malawak na mga mamamayan para mapagtagumpayan natin or maging successful ang kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Mabuhay po kayong lahat. Muli naman tayo magbabalik mga kabangsamoro. Kasama pa rin natin si Sir Jimmy at si Sir Nerbs. Ano? So, ipagpapatuloy po natin yung ating nasimulang talakayin. Pero gusto muna ating pasalamatan yung mga ating mga partner na nagsusulong dito sa Halalang Bangsamoro Education Campaign. Nandyan po ang Lente. Maraming salamat ang UBPN, ang MOSEF, ang TWLOY, ang Hiraya at DMFI, ang TKI, mga kabangsamoro, siyempre yung Unipad at siyempre yung Bangsamoro Multimedia Network. At ngayon kasama po natin yung MDFI, mga kabangsamoro. Now, quick question lang, Sir Jimmy, dahil napag-usapan po natin yung meron na mga rollout sa ground na isinagawa ng MDFI. Ano po yung mga natapos ninyong mga lugar doon sa mga voters education campaign at sino-sino po yung mga kasama doon sa pag-implementa ng education campaign? Yung si MDFI ay naging part noong phase 3. So, dinaanan na namin yung 10 munisipyo. Pero dahil nga, kaya naging part na rin kami ng phase 4 dahil request ng mga political leaders at mga communities na makakover ng mas marami na tao. Dahil nung una, ay bawat munisipyo ay 50 person lang yung kasama. Yung mga key personalities lang sa bawat munisipyo yung covered namin. Ngayon, sa phase 4, natapos na namin actually yung Dato Saudi Norbs, no? Yeah. Pero uulitin natin yung gagawing rollout. Bakit nyo ulitin? Dahil inantay natin yung pagdating ng automated counting machine at last week lang natapos ang national orientation ng lahat ng members ng REDO through their municipal election officers. So sila, yung mga partners natin na gumagawa ng rollout ng voters education sa 12 municipalities na covered ni MDFI. So, kailan possible gagawin yung naulitin doon sa munisipyo yun, Sir Jimmy? So, sir, ngayong December 5, inshallah, magaganap na po. Target date. Target date po natin ngayong December 5. Kasi nag-confirm na po din po si Ma'am Maceda na mag-roll out na po tayo ngayong December 5. Alhamdulillah. At syempre, dahil halalang Bangsamoro ito, at syempre kailangan yung lahat ng mamamayang Bangsamoro ay makaalam, Sir Jimmy? So, ano po yung kabilang doon sa mga channel of communication na ginagamit para sa pagpapaliwanag ng national at local at syempre yung first Bangsamoro parliamentary election this coming May 2025? Okay. Mayroon tayong partners na katulad ninyo na nasa media. Yes. Tapos si MDFI gumagamit na rin ng sariling page. ng page. Yung FB page ni MDFI. Tapos ang kanyang page mismo, yung Maguindanaon. And then meron din tayong print out na mga IEC materials na ginagamit. At reading materials Yes. para sa kanila. Sir Norms, baka meron kang karagdagan doon sa channel of communication? Yung sa social media natin, sir, napaka-effective talaga ng dissemination natin ng information sa social media kasi marami tayong nakukuhang beneficiaries or yung target natin na nawa-widen. Like for example, marami silang inquiries about the Bangsamoro Electoral Code. So, during the talk show, naibabahagi natin yung mga kasagutan sa kanilang mga concerns. And they can directly ask question through that page. Yes, sir. Tapos, yun, sinasagot po namin. Pwede rin po through message or ini-email namin yung IEC material na electronic copies po sa mga nag-i-inquire po sa amin. Yan. Maraming salamat. So, kabilang yan sa mga importanteng mga bagay, mga Kabangsamoro. At nabanggit natin, syempre,
hindi mawawala yung challenge dito, Sir Jimmy, sa mga voters education campaign. Alam natin na maraming mga katanungan na dapat mong malaman ng mamamayang Bangsamoro. Ano po yung mga challenge ninyo dito? At paano niyo ito tinutugunan doon mismo sa mga constituent? Maganda yung yung nangyari, especially doon sa coordination. Dahil medyo ang akala ng mga political leader noong nag-coordinate na tayo sa kanila ay meron tayong political party na tumatakbo, kinakampaign. So medyo nag-alanganin sila. Tapos siyempre si MDFI ay kilala na rin sa maraming munisipyo sa Maguindanao del Sur. In-explain namin na si MDFI ay non-partisan at nandoon tayo to support the election COMELEC para ipalaganapin ang kaalaman patungkol sa gagawing parliamentary election. So doon lang natin na sila na pa-oo. Ang medyo critical na challenge sa amin is yung schedule natin, nerds, no? Baka i-explain mo. Merong reshuffling sa mga election officers, so parang medyo umulit kami ng coordination meeting sa kanila. Yung orientation. Orientation kasi Orientation. yung mga napalit na election officer sa kabilang munisipyo, so parang medyo hindi pa nila alam yung aming objective sa project. So medyo challenging lang na part doon. So moving off the schedules din, yung rescheduling kasi yun. May national convention pa kasi yung mga COMELEC officers natin sa Manila. So kailangan din nila ma-share sa mga community yung about ACM natin. So para hindi rin, para masyadong parang informative din yung ating rollout, maibabahagi rin nila yung about ACM, sir. So inintay talaga namin yung matapos yung national convention nila sa Manila para at least na may mga general instructions na ma-share yung mga ating election officers po. At pagkatapos ng reshuffling at gagawin niyo rin yung orientation. Mahirap yung Sir Jimmy kasi tama naman na magkakaroon sila ng impresyon na baka mayroong kinakambihang partido. Pero maliwanag naman na non-partisan po yung MDFI, mga Kabangsamoro. Now, doon naman po sa mga, ano po yung mga takeaways, Sir Jimmy, ng programa ng MDFI dito sa usaping Bangsamoro Electoral Code? Actually, si MDFI mismo, kami mismo, ang dami naming learnings dito. So, 1987 pa. MDFI. So, ang isa sa pinaka magandang nakuha namin dito sa programs natin is talagang yung mga tao ay masayang-masaya. Excited actually ang Bangsamoro para sa gagawing halalan. Knowingly na ito ay kauna-unahan. First Parliament, yes. At si MDFI ay masaya. Ako mismo, masayang-masaya ako dahil ako mismo ay naging kabahagi ng historical ang mangyayari sa first parliamentary election natin. So, sa tanda na ni MDFI, kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng partners na nakipag-collaborate sa atin para magawa ito dahil talagang naging kabahagi tayo ng history ng Bangsamoro. Iginuhit natin yung part na kaunahang parliamentary election, kasaysayan ng Bangsamoro. Maraming salamat at sana maging kasama tayo doon sa mga kasaysayan, mga Kabangsamoro, na alamin itong electoral o yung voters education campaign. Sir Norb, ano po yung aabangan ng mamamayang Bangsamoro? Ano po yung susunod na mga programa ng MDFI sa Bangsamoro Electoral Code? So ayun po, magro-roll out na po kami ngayong December. May mga schedules na po kami with the elections officers. At inshallah po, and now we are waiting for the final approval from some of the elections officer para maka-roll out na tayo. And of course, yung participation din ng BIO and Bureau's parliamentary speaker. And of course, may mga remaining Facebook Live pa tayo sa ating Facebook talk show. We have 6 remaining Facebook. Ano yung page ninyo para? Maguindanao Development Foundation Incorporated. Pwede po kayong i-like or i-follow nyo po yung aming page kasi marami pa po kaming i-disseminate na mga information about Bangsamoro Electoral Code. And of course, inshallah,
magro-roll out na tayo ngayon. Inshallah. Taabangan po natin yan mga Kabangsamoro at syempre mga update pwede niyong bisitahin ng Bangsamoro Multimedia Network. Bilang pangunay siguro mga Kabangsamoro, baka meron pong panawagan o mensahe ang project manager ng MDFI, si Sir Jimmy. Sa inyo pong oras, Sir Jimmy, para sa mga mensahe, announcement o panawagan at para kausapin ng mamamayang Bangsamoro. Maraming salamat. Kami ay nananawagan sa 12 municipalities na covered ni MDFI like Pagalungan, Dato Montawal, Dato Paglas, Paglat, General SK Pindaton, Sultan Sabarungis, Raja Boyan, Mama Sapano, Dato Hopper, Dato Saudi, Gindulungan, and Dato Piang. Antayin niyo po yung aming gagawing voters education rollout. Inaanyayahan namin yung mga kapatid natin, mga political leaders, barangay officials, traditional leaders, yung mga dato, mga sultan, women sectors, mga combatants, MILF and MNLFs, na kauna-unahan yung iba sa kanila ngayon lang mag-participate sa election. Yung mga youth, mga kapatid nating PWDs, alamin natin kung saang sector tayo mabibilong at paano ito pipiliin. At sana makibahagi tayo sa gagawing rollout sa iba't ibang munisipyo all around Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil marami, katulad ni BMN, may mga covered areas din sila at yung mga partners natin. So nagkataon si MDFI, kita-kita tayo sa Maguindanao del Sur. Inshallah. Maraming salamat kay Sir Jimmy, Project Manager ng MDFI. Sir Dobbs, baka meron kang gustong pasalamatan o mensahe mula sa iyong tanggapan o baka meron kang gustong ipabot sa ating mga listeners and viewers ngayon. So nagpapasalamat po kami sa BMN for inviting us here na maibahagi rin ang aming mga initiatives sa ating community about the Bangsamoro Electoral Code or sa ating voters education. So maraming salamat din po sa The Asia Foundation at sa UK or British Embassy Manila. Maraming salamat sa ating mga guests, si Sir Jimmy at si Sir Nord sa mga Kabangsamoro. Dahan-dahan na po tayo magpapaalam mga Kabangsamoro sa ngalan ng Maguindanao Development Foundation Incorporated na pinangungunahan ni Jahira P. Ambalgan, kanilang Executive Director. Gayon din ang ating mga bisita ngayong araw dito mismo sa BMN Studio mga Kabangsamoro. Salamat din sa buong puwersa ng BMN Production Team na pinangungunahan ni Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Ahmad at Chairman Sir Tuwalid Alfonso. Kasama na po mga Kabangsamoro yung mga Head ng Technical, Sir Mohamedin G. Sulaiman at Sir Abubakar G. Mastur. Siyempre nandyan po si Ma'am Hasna Bacol at Ma'am Sahara Saban at kay Ma'am Hanads D. Saban. Sa lahat po ng sumusuporta at nakagapay sa ating programa, siyempre yung Voice FM Cotabato, kay Sir Daniel Mulod at June Puentes Alon at the Bangsamoro Communication Network, yung pinakamatatag na organisasyon dito sa Bangsamoro. Pinangungunahan yan ni Sek Nurul Am Abdullah. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panunood at pagsubaybay sa ating programang BMN Voters Education Talk Show Program. Abangan niyo po mga Kabangsamoro yung susunod na ating talk show program dito sa BMN Facebook page. Maraming salamat. Ako po ang inyong host ngayong araw, si Dato Mineskak ng Bangsamoro Multimedia Network Incorporated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalang Bangsamoro. Abdul, di ba rehistrado ka na? Pwede ka nang bumoto sa kauna-unahang BARM Parliamentary Election sa 2025. Inshallah, Fatima. Curious lang ako, ano bang pinagkaiba ng botohan sa BARM ngayong 2025 at ARMM noon? Medyo magkaiba nga. Sa ARMM noon, Regional Governor, Regional Vice Governor at mga miyembro ng Regional Legislative Assembly ang ibinuboto ng mga residente. Sa 2025, ang ating iboboto ay mga miyembro ng Bangsamoro Parliament o mga MP. Ilang MP ang maaari kong iboto? Pwede kang bumoto ng isang parliamentary party member, isa mula sa iyong distrito at representative kung mayroon kang kinabibilangang sektor. Galing nga! Sana maraming Bangsamoro ang makilahok sa first Bangsamoro Parliamentary Election sa 2025. Halalang Bangsamoro.
Salam, Bainisan! Narinig kong nakapagrehistro ka na para makaboto sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Tama ka sa narinig mo, Rahima. Ngayon pa at maraming pagbabago sa uri ng pagboto sa darating na May 12, 2025. Ano-ano bang mga pagbabago ito, Bainisan? Mayroong bagong makina na gagamitin sa 2025 elections na tinatawag na automated counting machines at maaaring dalawa ang balota na ibibigay sa pagboto natin. Una ay para sa national at local positions at ang ikalawang balota naman ay para sa mga posisyong partikular sa BARMM kung saan mamimili tayo ng magiging miyembro ng parliament. Pipili tayo ng isang partido mula sa mga regional parliamentary political parties at isang kinatawan para sa parliamentary district representative. Para naman sa sectoral representatives, magkakaroon ng internal assemblies sa ang bawat sektor. Ang bilang ng sectoral representatives ay 8, isa sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa rin sa religious leaders o mga ulama, isang traditional leader, 2 sa settler communities, at 2 rin sa non-Moro indigenous people. Kaya naman, mainam na bumoto tayo dahil ang members of the parliament ang kakatawan sa atin sa BARMM. Kaya dapat ang iboto natin ay yung may prinsipyo at magdadala ng kapayapaan sa Bangsamoro. Ito ay hatid sa inyo ng MOSEP, suportado ng The Asia Foundation at ng UK government sa pamamagitan ng Activate Bangsamoro 4 project para sa halalang Bangsamoro. Kinaninimuhan na madalo ka sa isa pinaka-importante sa lamang ng pagkulan na voters education. Nandugan ka nakasot kami sa Mayaba level at naka-implement kami sa project based ipalasin no Activate Bangsamoro funded by the Asia Foundation. So, Sunyaba project na dahil niya po na kahandalin, yata biya ma-educate ka no. Kagina niya ba, kapag eleksyon na niya ba pigilan sa kitab i-right of suffrage? Niya ba i-basic kakawagi mo tao siya sa lungsura Pilipinas na kapag-participate sa eleksyon? Pantag sa gawang matalan niya na yan titi na mapakay at pagkasaan sa ginawa ka niya sa ano po tayo mambitya ako sa kanon ng atya sa ako rin imbayita na sinamiadan niya. Sabab sa kapagkalilin niya sa niyama ang programa pantag sa UBTP. Niya ba na sa akin na mga ko rin matuwa na naman rin inokitang ko na sampisa ko na naipagtakas ko pa may pasalan ko ikapagapasko sa katibambo na pagkapasuntawan niya. Ang Bangsamoro Electoral Code or ang Bangsamoro Autonomy Act number 35, ito po ay pinasa ng Bangsamoro Transition Authority. Bakit po ngayong panahon, ngayong transition, meron tayong electoral code? Dahil po naaayon sa ating framework agreement of the Bangsamoro kasama ang gobyerno o pamahalaan ng Pilipinas, nag-aayon na merong agreement ang gobyerno at ang MILF na kung saan magtatalaga ng bagong gobyerno sa Muslim Mindanao. At isa sa mga agreement na po nun ay ang lumikha ng bagong gobyerno na tatawagin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pangalawa doon, sa isa sa mga pinakamaraming agreement po nila, ay gagawa tayo ang Bangsamoro ng bagong pamahalaan sa Bangsamoro ng isang electoral code na kung saan may bagong sistema ng halalan at eleksyon dyan sa rehiyon.
COMELEC, napakaalaga po nito. Kinikilala namin ang importansya ng Bangsamoro parliamentary elections dahil marami po sa mamamayang Bangsamoro ay tinatrato ito bilang kulminasyon sa napakahabang panahon na pakikibaan ng mga mamamayang Bangsamoro para sa pagsasarinig sa self-governance at sariling pagpapasya. Yawas to na first time ko maka-training sa Niaba, sa Ukita Niaba, Kapumoto. Alhamdulillah, salta na masikan first time mo din niya sa kana election sa Ukit, kana electoral code niya. Alhamdulillah, masikan natawan sa miton mga ukitin. Walillahi alhamd. It's an honor and privilege to me na mag-attend ng ganitong voters education po. Kasi ano yan siya, ganito sa atin ng mga Moro is natatakot tayong magpunta sa precinct dahil nasa mind natin na useless din ang pagpunta natin ng presinto, which is tapos naman din yan. Then ngayon, pwede na tayong mag-vote ng sariling atin kasi may ganitong electronic na para sa voters machine natin po. Ang pakiramdam po bilang katulad namin na umatin sa ganito, ay napakasarap sa pakiramdam. Nadagdagan yung kaalaman natin na napakakunti, mas lalong lumaki. Nadagdagan, alhamdulillah. Nalaman namin kung ano ang dapat na nararapat sa panahon ng araw ng halalan. Na ito ang unang-una na magaganap dito sa ating bayan, sa ating community, sa Bangsamoro community. BMN Voters Education Talk Show Program. Inyong napanood at napakinggan ang BMN Voters Education Talk Show Program dito sa Bangsamoro Multimedia Network, BMN Facebook page. At sa himpilan ng radyo, ang DXJC 92.1 Voice FM Cotabato, gayon din sa Bangsamoro Communication Network two-way radio frequencies. Mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing araw ng Martes. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa mga naipasang Bangsamoro codes ng mga miyembro ng Parliament. Usaping Election 2025 na tututok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa BARP at update ng mga nagawang programa ng Activate Bangsamoro Phase 4 Implementing Partners. Ang BMN Voters Education Talk Show Program ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN Incorporated, katuwang ang Bangsamoro Information Office o BioBarm sa programang Halalang Bangsamoro, kasama ang Bangsamoro Parliament at sa suporta ng The Asia Foundation at ng UK Government. BMN Voters Education Talk Show Program.